So, heto na mga ka-One Stories, marami nga po ngayon ang nahihiwagaan na ibang-iba na nga daw po ang game plan at lakas ng lineup ngayon ng Cavaliers. Sa katunayan nitong off-season, wala nga po silang ginawang pagbabago o ginawang trade. Kumuha lamang ito ng bagong head coach. Paano nga ba binago ni Coach Kenny Atkinson ang Cavaliers? Ano nga bang ginawa nilang pagbabago para makuha ang best start na 12-0? Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng balitang nadala nga po ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks ang pinoproblema nito noon sa Golden State Warriors. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ka-One Stories ng responsable. Umabot na nga po mga ka-One Stories sa 12-0 ang record ng Cleveland Cavaliers ngayon matapos silang manalo sa comeback win laban sa Chicago Bulls. At sa bawat panalo, nakakakuha sila at nakakagawa ng bagong history bilang pinakamagandang record na nakuha ng isang prangkisa simula taong 2016. Kaya marami nga pong nagtatanong ngayon, ano nga bang sikreto ng Cavaliers, bakit sunod-sunod ang kanilang panalo? Kung inyo nga pong matatandaan, wala nga pong ginawang pagbabago o trade ang Cavaliers nitong off-season. Kaya ano nga ba talaga ang naging difference maker sa team? Ayon sa isang eksperto, ang ginagamit nga po na sistema ng Cleveland ngayon ang nagpapapanalo sa kanila kung saan bagay na bagay ito sa lahat. Gamit nga ito na ilalabas nga po ng team ang potensyal ng lahat ng mga players simula sa starter at bench player. In fact, ang backcourt duo ni Donovan Mitchell at Darius Garland ang isa sa pinakamahusay na tandem ngayon. Hindi rin naman dito nagpapahuli ang frontcourt tandem ni Evan Mobley at Jarrett Allen na maayos nga po nilang namamaximize. Pero ang mas pinagmamalaki ng Cavaliers ngayon ay ang pag-step up ng kanilang bench na siyang nagiging difference maker ng team sa tuwing nag-i-struggle ang mga main player. Ika nga'y meron nga pong nag-i-step up bawat laro na siyang dahilan bakit hirap silang matalo nitong off-season. Samantala, sa paglipat nga po ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks, matapang nga nitong sinabi na inaasahan nga po niyang babalik na sa dati ang kanyang laro since malaki ang magiging epekto ng pag-alis niya sa Golden State at paglalaro sa bagong kupunan. Ngunit sa kasamaang palad, imbes nga na gumanda, mas lalo lamang nga daw itong lumalala sa pagkakaroon niya ng season low simula noong unang taon niya sa liga sa pag-average lamang nito sa unang 10 laro sa Dallas ng 13 points per game sa kanyang 35% sa 3-point line. Para nga po sa inyong kaalaman, kahit man hindi naging maganda ang kanyang performance last season sa Warriors, nag-average para naman ito ng 18 points per game sa kanyang 38% shooting. Mas maraming plays, mas maraming attempts ang ibinibigay sa kanya noon ni Coach Steve Kerr, hindi katulad ngayon sa Dallas na malimit lamang nga po siyang pinapasahan ng bola dahil simula nga po nang mag-umpisa ang season, struggle na nga ito sa shooting. Sa madaling salita, hindi pa rin naman talaga nasusolusyonan ni Klay Thompson ang problema nito noong nasa Golden State pa siya.